salamat sa inyo sa patuloy na pagsisikap. Kahit maraming hirap at hamon ang pinagdadaanan ng ating mga pamilya, lalo na ngayong panahon ng matinding oil crisis. Sakto nga ang ating topic dahil sa panahon ng krisis, kung kailan lahat ng bilihin ay tumataas, humihirap ang bawat araw, at naghahanap tayo ng solusyon sa ganitong pagkakataong sinusukat ang mga lider ng ating bansa. Naalala ko bigla yung isang aral mula nung ako'y isang student leader, katulad ng mga student leaders dito ngayon. True leaders shine in the darkest of times. Ang tunay na leader ay yung mga pinakahandang ibigay ang kanilang mga sarili at ialay ang kanilang mga kakayahan sa ikaaangat ng mas marami. Leaders provide clarity when there is confusion, and they inspire courage when fear and when desperation abound. Ngayong panahon ng krisis, ang mga katangiang iyan ang dapat hanapin at dapat singilin sa mga lider ng ating bayan, pati mula sa amin sa Senado. Nitong nakaraang linggo nga, pinasa namin sa Senado ang excise tax suspension para, salamat. At happy rin po ako doon para kahit papaano ay mapababa ang presyo ng krudo. Kagabi, pinirmahan na iyan ng presidente, kaya't batas na iyan ngayong araw. Yes, sa wakas, isang urgent action. Pero, yun na nga, urgent action, kaya simula pa lang yan. Nananawagan nga ako na suportahan ni Presidente ang ating 52.8 billion pesos supplemental budget bill para sa mas ganap na oil crisis response. Yan ay para kumpleto at hindi tingi-tingi ang assistance mula sa pamahalaan, gaya ng expanded transport subsidy ng mga tsuper, agricultural subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda, at repatriation at reintegration para sa mga distressed OFWs. Batid kasi namin sa Senado, marami pa ang kailangang gawin para mapababa ang presyo ng krudo at ng mga bilihin. Hindi tayo pwedeng maging bingi sa lahat ng nagugutom, nawawala ng kita, at nauubusan ng pag-asa. Of course, hindi namin nakakalimutan ang pangangailangan ng mga estudyante at ng mga kabataan. Siyempre, no? Kaya we continue to fight very strongly for the mental well-being and safety of our youth. Isinusulong natin ang State and Local Universities and Colleges Mental Health Services Act para palakasin ang mental health services na available. Yes, Dean. Para sa lahat dito sa BPSU at sa lahat ng ating local, state, colleges, and universities. At para mas maprotektahan ang kabataan, lalo tayong mga kababaihan, anuman ang SOGS natin, pinagtatrabahuan natin ang amendments to the Safe Spaces Act para palawakin ang proteksyon laban sa gender-based harassment, lalo na yung mga gumagamit ng AI
at iba pang bagong teknolohiya. Kasama nito ang amendments sa Anti-Sexual Abuse and Exploitation of Children o Anti-OSAEC, CSAEM law na magpapalakas sa kampanya laban sa sexual abuse sa kabataan, sa social media at sa iba pang mga spaces sa digital sphere. Marami pa tayong isinusulong na reforma sa Senado para sa kabataan, para sa ating mga kababaihan, sa ating mga pamilya, at sa lahat ng nahihirapan at naiiwanan, lalo na ngayong panahon ng krisis. These reforms, however, are possible only through the support of the public and of everyday Filipinos. Boses natin at pagkilos natin ang magbibigay buhay sa mga reforma na iyan. Kaya, ito po ang hamon ko, lalo na sa ating mga lider kabataan dito sa Bataan. Kumilos at manindigan kayo dahil kailangan ng bansa ang inyong boses, ang inyong lakas, at ang inyong paninindigan. As student leaders, you don't have to wait years before you can make meaningful changes for others. Your voices are important now. Our country needs you now. Listen well to the concerns of your families, your communities, and those who have less in life. Do what you can to uplift them and lend your voices and speak truth to power. Help us craft better and more grounded policies. Ngayong may oil crisis, mainit na pinag-uusapan ang ideya ng online classes na mahirap para sa mga estudyanteng di kayang bumili ng gadget o walang internet connection sa bahay. As student leaders, we need your insights. We need your inputs on this crucial issue and many others. Magkaisa at magtulungan tayo. Sama-sama nating pagsikapan na pagandahin at baguhin ang lipunan, ang ating bansa, ang ating tadhana. Muli, maraming salamat sa buong BPSU family sa pagkakataong makausap kayo. Sama-sama nating itaguyod ang kabataan, kababaihan, at ang buong sambayanang Pilipino. I am proud of each and every one of you. Proud of all of you. Mabuhay!